Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lance na puti para matabunan ang katawan niya at lumakad na sila palabas. Malalagkit ang tingin sa kanya ni Lance nang lumabas siya sa pintuan. Nilapitan pa siya nito. "Babe, dapat nag-short ka," sabi nito, sabay tingin sa mga pinsan nitong lalaki na para bang sinasabing magtabon dahil madaming lalaki. "Yaan mo na babe, mahaba naman itong t-shirt mo," sabi na lang niya. Nagkasayahan na nga ang mga ito sa pagliligo. Pero nasa gilid lang ng pool at nakalawit ang paa sa tubig. Kanina pa siya naiilang sa suot niya. Hindi siya makalusong dahil kinakailangan niya pang hubadin ang suot na t-shirt. Maya-maya pa ay habang busy ang lahat sa paliligo, ay dumating ang taong kinaiinisan niya. Walang iba kundi si Yuki. Para itong sexy dancer na umiindak ang balakang habang papalapit. Nagsigawan ang mga lalaking pinsan ni Lance. Nawaribay sinasabayan ang indak ng puwet at hinaharap nito. Halos luluwa na ang dibdib nito sa suot nitong utong lang ang tinatakpan. Nakasuot ito ng dilaw na swimsuit na halos makita na ang dapat itago. Hindi mapagkakaila na napakaganda at sexy ng hubog ng katawan nito. Kahit naman talaga sino ay mahuhumaling dito. Dinagdagan pa ng malaanghel nitong muka. Nilapitan nito isa-isa ang mga lalaki doon at hinalikan sa pisngi. Nang akmang lalapit na ito kay Lance, ay tinawag niya ang kanyang kasintahan. "Babe, lika nga muna," tawag niya dito na lumapit naman agad sa kanya. "Lian, you're here," biglang sabi ni Yuki. "Yeah," maikling sagot niya. "Oh, you're wearing a t-shirt. Are you afraid to show your body to us?" Parang naghahamon na sabi nito sa kanya. Napatingin sa kanila lahat. Dahil sa tono ng pagsasalita nito, ay hinihintay ng mga ito kung papaano niya ito sasagutin. "Nilalamig lang ako, pero maliligo na rin talaga ako," sagot niya dito. Tumayo na siya at sinimulang hubadin ang kanyang suot na t-shirt. Natahimik ang lahat nang makita ang napakaputi at balingkinita niyang katawan. Napatingin siya kay Lance at huling-huli niya ang 3 sunod na lunok na ginawa nito. Nagsigawan ang mga pinsan ni Lance at nagpalakpakan pa. Namula naman ang muka ni Yuki nang makita ang katawan niya. Nahiya ito sa ginawang hamon. Pero dahil makapal naman ang muka nito, ay hindi na ito pinahalata pa at bumaba na sa pool. Emphasize ang mga galaw nito na wari mo ba'y may nagvi-video na kailangan lahat ay pulido. At nang makatapak ito sa madulas na bahagi ng pool, ay bigla itong nadulas at napasubasob sa tubig. At nagtawanan naman ang lahat. Sa kabilang dako ay nilubog na ni Lian ang katawan niya sa pool. Maya-maya ay lumapit si Lance at bumulong sa kanya. "Babe, wag na tayo mag-swimming, tara na sa taas," bulong nito gamit ang husky voice nito. Hinawakan pa siya nito sa bewang. Bigla siyang kinilabutan sa ginawa nito, kaya naman nahampas niya ito sa braso. "Tigil-tigilan mo nga ako, Lance Cyrus del Pilar," seryosong sabi niya dito na kinatawa nito. "Hindi ka naman mabiro, babe," seryosong sabi nito. "You know, I can't wait for later," dagdag nito sabay kindat. Hindi rin nagtagal sa pagbababad si Lian dahil lumalalim na ang gabi at lumalamig na rin. Kaya tumigil na siya at nagdesisyong maligo at magpalit sa kwarto ni Lance. Iniwan niya muna ang binata dahil nagkakatuwaan ang mga ito at nag-iinuman. Nagtungo na siya sa kwarto at nakasalubong pa niya si Yuki sa may pintuan. Matalim ang mata nito at inirapan pa siya. Pero hindi na niya ito binig deal dahil baka dala na rin ng kalasingan. Nang matapos siyang maligo ay nagsuot na siya ng pangtulog at humiga sa kama para doon na lang sana hintayin ang binata. Nilibang niya na muna ang sarili at inistalk ang channel ng kapatid ni Lance sa YouTube. Nakakailang vlog na rin siya ay hindi pa rin dumadating ang binata. Hanggang nainip na siya at napagdesisyon ng babain ito. Nang buksan niya ang pinto ng kwarto ay bigla siyang nakaramdam ng kaba. Pero hindi niya iyon pinansin. Dumiretso siya sa may pool area. Naririnig niya ang mga sigawan ng mga kalalakihan. Paglabas niya ay nagkukumpulan ang mga ito. Hinanap niya ang kanyang kasintahan at pagtingin niya sa gitnang bahagi ng kumpulan ay naroon si Lance nakangiti habang hawak ang baso. Nang biglang lumapit dito ang dalagang si Yuki at kinabig ito at hinalikan sa mga labi.
Madiin at matagal iyon. Kaya naman, biglang natahimik ang paligid. Lang nag-init ang dugo ni Lian nang makita niyang hinalikan ni Yuki ang kanyang kasintahan. Nang maramdaman naman ni Lance ang halik ni Yuki, ay napaigdad siya at di agad nakahulma. Ngunit nanatiling nakamulat ang kanyang mga mata at kitang-kita niya ang girlfriend at ang nakakamatay nitong tingin. Parang umuusok ang mga ilong nito at humahangos na palapit. Ramdam na ramdam niya na nag-iinit ang sulok ng kanyang mga mata, pero hindi naman siya naiiyak. Hindi na niya kayang pigilan pa ito. Dahil punong-puno na siya sa hitad na babae, ay mabilis siyang lumapit sa dalawa at bigla nitong hinikit ang mahabang buhok nito. Napaigtad naman sa sakit ang dalagang si Yuki, pero hindi na niya iyon alintana. Ang importante sa kanya ay masaktan niya ito. Punong-puno na ako sa iyong malandika. Stop leeching my boyfriend. Sigaw niya dito. Pagkahikit niya dito ay napahiga ito sa Bermuda grass at doon niya ito kinabayuhan at sinampal-sampal. Pero matapang ito at lumalaban sa kanya. You bastard, I know him first. Sambit ka lang. Sigaw din nito sa kanya at gumanti ng sampal. Nagpaikot-ikot sila sa damuhan. Ang lalaking si Lance naman ay nakatayo, nanonood at di malaman ano ang gagawin. Why slut? Niligawan ka ba? Huwag mo ipagdildilan ang sarili mo kasi hindi ka naman ginusto. Oo, ikaw ang unang nakilala niya, pero ako ang mahal niya. Sigaw niya din dito. Sinapak niya ito ng pagkalakas-lakas at binigay niya talaga ang buong lakas niya sa sampal na iyon. Kaya naman, nagdugo na ang labi nito. Gaganti pa sana ito nang inawat na sila ni Lance at hinawakan ang kamay ni Yuki. Don't you dare, Yuki. Sumusobra ka na. May hinahon pero madiing bigkas ni Lance. Itinayo siya ng binata at pinagpagan ng mga duming dumikit sa kanyang katawan. Don't stop me, Lance Cyrus. I will give her what she deserve. That dirty slut. Sabi pa niya na ayaw magpaawat at gusto pang sumapak ulit sa hitad. Walang naglakas loob na lumapit kay Yuki. Tumayo ito mag-isa at humihikbing nagmarcha palabas ng mansyon. Naglapitan ang mga pinsan ni Lance sa kanya at tinanong kung okay lang siya. Tumawa-tawa pa ang mga ito dahil sakto daw nakahanap na ng katapat si Yuki. Halos lahat pala ng pinsang lalaki ni Lance ay nilalandi nito. Matapos ang mga nangyari ay hindi niya iniimikan ang lalaki. Umuna na siya ng akyat sa kwarto at inasikaso muna ni Lance ang mga pinsan. Mabuti na lamang at natutulog na ang mama ni Lance at ang mga ate nito. Kung hindi, ay talaga namang nakakahiya ang kanyang inasta. Pero hindi na talaga niya kinayang magtimpi pa. Nagpalit siya ng damit dahil may mga dumikit na dumi sa kanya. Matapos ay humiga na siya at tumalikod sa bandang hihigaan ng lalaki. Pinatay na rin niya ang ilaw. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pagpasok ni Lance sa kwarto. Dumiretso ito sa CR para maglinis ng katawan. Mga ilang sandali ang lumipas ay naramdaman niya ang paghiga nito sa kama. Nanatili siyang nagkukunwaring tulog. Niyakap siya nito pero hindi siya gumalaw. Babe, I know hindi ka patulog. I'm sorry. Bulong nito. I never wanted that kiss. As you can see, I'm about to push her. But you suddenly pull her hair and act like a wrestler. Paliwanag nito. Napatawa naman siya. Humahagikik siya sa sinabi nito. Hinarap niya na ito at ginantihan ng yakap. I know, you don't have to say sorry. I'm the one who should be apologized. I just can't take her and I want to kill her. Nanggigigil pa rin sabi niya. Humahagikik naman si Lance sa sinabi nito. Babe, hindi nga ako makapaniwala. Para ka palang UFC athlete. Tumatawa-tawa pang sabi ng binata. Nagkwentuhan lang sila at habang nagkukwentuhan sila ay nararamdaman ni Lian ang kamay ng binata na naggagala sa loob ng kanyang pangitaas. Nag-iinit na ang kanyang pakiramdam sa ginagawa nito. Maya-maya pa ay hinalikan na siya nito sa labi. Nang bigla niya itong tinulak ng pagkalakas-lakas na halos malaglag ito sa kama. Babe, bakit? Nagtatakang tanong nito. Babe, nag-toothbrush ka na ba? Yuck, ayoko nga malasahan bibig ng linta mong kaibigan. Sabi niya na nandidiri pa. Humalakhak lang ito. Of course, I brush my teeth, babe. Can we kiss now? Sabi nito nang umuso-nguso pa na parang tilapia. Hinalikan muna siya nito sa noo, pababa sa ilong, hanggang makarating sa kanyang labi. Banayad ang mga halik nito. Halik na may paggalang. Naghalikan sila na wari mo'y uhaw sa isa't isa. Unti-unting tinatanggal nito ang butones ng pantulog niya.